ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng magawa ninyo at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't walang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghari ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay walang salaki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamali at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, inom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tukha naman sa paligid ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po. Buti hindi kayo nadudulas dyan sa hagdan, ano? Ako nadulas kanina eh. Buti lang nang nakahawak ako sa bakal. Anyway, sabihin nyo kay Father Danny, pag umuulan na ganito, doon na lang kayo sa third floor. Hindi ako pwede yun. Oo, kasi baka may matulas dyan. Napakataas pa naman. Itinuturo po sa atin at ipinahayag sa atin. Mag-ipon kayo ng kayamanan di lumilipas sa langit.
Sapagkat ang kayamanan sa mundong ito'y lumilipas, natutunaw, nawawala. Marahil pagpatay na kayo, saan mapupunta ang iyong kayamanan? Gaya ng sinabi sa mga pagbasa, na ipunin ninyo, mag-ipon kayo ng kayamanang makalangit. Gaya nga ng unang pagbasa na narinig natin, walang kabuluhan ang mga bagay sa daigdig na ito. Kung hindi ito nagagawa at napapamahalaan ng mabuti, nagagamit sa kabutihan. Ano nga ba ang mangyayari kapag ikaw ay mayaman? At sasabihin mo rin, gaya ng pagbasa sa Ebanghelyo, marami na akong ani, marami na akong ari-arian. Hindi na ako mawawalan ng pagkain habang ako'y buhay. Kahit ang gagawin ko, kakain na lang ako, iinom at magsasaya. Yan ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Wala siyang kausap, kundi ang kanyang sarili. Sakim siya. Makasarili. Sapagkat ang iniisip lamang niya ay para sa kanyang sariling kapakanan lamang. Nakalulungkot, ngunit kung ito ang nagiging isipan ng bawat isa sa atin, ito ang nagiging dahilan upang tayo'y makalayo o lumayo sa pagkalinga ng Diyos. Ito ang nagiging dahilan upang tayo'y magkasala. Ito ang magiging dahilan upang tayo'y mag-iisa na lamang. Sapagkat wala tayong magiging kaibigan. Sapagkat makasarili tayo, maramot tayo. Hindi na tayo nag-iisip ng para sa ating kapwa-tao. Ngunit ang itinuturo sa atin ay maganda. Kapwa ko, pananagutan ko. Tayong lahat ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Biniyayaan tayo ng buhay. Ang buhay na ito ay gamitin natin sa lahat ng mabuti at mapayamong natin at magkaroon ng bunga ang buhay na ito. Hindi gaya ng sinabi ng makasariling tao na yan. Mag-iisa na lamang ako. Mabubuhay ako mag-isa. Yun ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Sapagkat ang Diyos, ginawa niya at nilikha niya na dalawa ang tao upang masalamin ng isa ang kanyang sarili sa isa. Upang magkaroon ng kumpirmasyon kung siya ay masama o hindi. Upang nagiging mahalaga ang kanyang buhay dahil mayroon siyang kapwa-tao. Kaya nga, hindi nagiging mahalaga ang ating buhay kung ang buhay na ito ay nagiging bahagi rin ng ibang tao. Kaya tayo ay nagtatrabaho hindi para sa ating sarili lamang. Nagtatrabaho tayo, kumikita tayo, nagsasakripisyo tayo, hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa ating anak, asawa, kamag-anak, kaibigan, kapwa-tao. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na ang mga nagagawa nating kabanalan, kabutihan, ay ang mga kayamanan din lumilipas sa langit. At yan ang kagustuhan at kalooban ng Diyos sa buhay na ito. Magamit natin ang ipinagkatiwala niyang buhay sa atin. Kaya naging katiwala tayo sa daigdig na ito. Tayo ay kalarangan ng ating Panginoon. Tayo ay kasama ng Diyos sa patuloy na paglikha ng magandang daigdig na ito. Hindi tayo ang tagapagpatay, panira sa daigdig, kundi tayo ang mga instrumento ng Diyos upang bantayan, kalingain, payagungin, at alagaan ang ating tahanan na tinatawag natin mundo o daigdig. At ganyan din sa ating tahanan, na kung saan dapat nating pangalagaan, pangasiwaan, pamahalaan ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating tahanan at iba pa. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Kung ito'y ating nagagawa, namumulat tayo, yumayabong tayo, dumarami tayo, dahil ito'y kalooban ng Diyos. Dahil ito'y bunga ng itinanim ng Diyos sa daigdig na ito. Kaya ang pagpapahalaga natin sa ating sarili, ang ating patuloy na pamamahala ng ating sarili ay hindi para sa ating sarili lamang,
kundi upang tayo mabuhay para sa ating kapwa-tao. Upang ang lahat ay magkaroon ng yaman, ng katalinuhan at iba pa, na gaya ng sinabi ng Panginoon na kaya pa nating ialay ang ating sariling buhay para sa ating mga kaibigan. Ito ang nais at kalooban ng Diyos. Ito ang kayamanan na dapat nating patuloy na payalungin, patuloy na padamihin. Ito ang kayamanan ibinibigay ng Diyos sa ating lahat, na dapat nating pamahalaan, dapat nating pagyamanin at pahalagahan sa buhay na ito. Ngayon ding linggong ito ay ipinagdiriwang natin ang St. John Marie Vianney Sunday. Ito ang aming patron sa lahat ng mga pari. Kaya piyesta po ng lahat ng mga pari. Mamaya pag dumaat kayo doon kay Father Danny, sabihin nyo, Father, Happy Feast Day. Father, Happy Feast Day of St. Vianney. Ako, pati hindi ako mamaya. Hindi lang si Father Danny. Dahil piyesta po namin. Pero wala kami ipapakain. Ito ay isang panalangin. Kaya yung inyong panalangin mamaya, meron ba kayong panalangin sa mga pare? Wala. Hindi kayo nagdarasal sa mga pare. Wala pa dyan sa sambuhay. Wala. Kami doon meron eh. Kaya mamaya magdasal habang katapos na yung komunyon, ipagdasal po nyo ang mga pare, hindi lang kami, o hindi lang si Father Danny, lahat ng inyong mga kaibigang pare at lahat ng mga pare sa buong daigdig, na patuloy silang makapaglingkod at patuloy na maging katuwang na ating Panginoon upang maibigay at maibahagi ang lahat ng sakramento na ibigay ng Diyos sa ating lahat, biyaya ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga tayong lahat ay mayroong kanya-kanyang misyon na hindi para sa ating sarili lamang. Huwag tayong maging makasarili. Huwag tayong maging patuloy na maramot sa ating kapwa. Bagkos nandoon lagi ang pangunawa, pagpapatawad, nandoon lagi ang pag-ibigay at pagbabahagi sa lahat ng mga taong lagi nating patuloy na ipinagdarasal at tinutulungan. Ang collection po natin ngayon, mamaya, ay para sa St. John Marie Vianney. At yun po ay ibibigay po sa CBCP para sa continued formation ng lahat ng mga pare. Sa susunod na linggo, ang koleksyon po ay ibibigay naman sa Itbayat, Batanes. Yung mga naapektuhan ng lindol doon sa Batanes. Kung pupunta po kayo doon sa Batanes, ako nakapunta na ako sa Batanes at nanalangin ako, hindi na ako pupunta dito. Dahil malungkot doon. Tingnan nyo, yung itlog, yung kanilang kinakain doon, galing lahat sa Maynila pa. Ang diesel nila galing sa Maynila. Kaya yung diesel nila doon, 120, 1 litro. Isang araw, pumunta kami lang sa Sakta, from the capital, Batanes, Basco. Nag-arikala kami ng 2 van. So, marami kami pari kasi. Punta kami doon. Ang ibinayad ko ay 23,000 sa isang araw lang. Kasama na yung bangka siguro doon, yung pinagsakayan namin bangka. Papuntutaan sa pagpikit ko, nandoon na kami sa Sabtang. Di, malapit lang yun eh. Malapit lang. Isang keyboard lang nandoon na, sabi nga nila. Pero you have to pay. No? Babayad ka ng 23,000. Ganun kahirap doon. Gold ka na maganda. Kaya napunta po kami sa iba't ibang simbahan na puro bato. Bato talaga. Dahil hindi pwedeng ganito lang yung bubong natin nito. Isang ihip lang nag-ahagin dyan, wala yung bubong mo. Ang tumama doon sa Itbayat ay lindol. Nakakatakot, nasa isang island lang pa sila. Kung mabiyak yung island saan siya pupunta. Mabiyak yung island doon, wala na. Anyway, yung next Sunday po, yun ang magiging
connection po natin, ibibigay po natin sa mga kapatid natin sa Itbayan. At nangailangan si Father Bishop Olet, ang obispo doon sa Batanes na nangangailangan ng tulong. At isa sa simbahan ang naging instrumento niya para tumulong. Kahit si Father John Mara, ang in-charge po yan sa social action, ibibigay po namin sa kanyang lahat ng connection para ibigay din niya doon sa Batanes. At ipunin na po ninyo, mag-ipon kayo ng tig-5 piso araw-araw. Wala, bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, kung ilan yun. At marami na rin yun. Kung pagtipon-tiponin nyo lahat yung ibibigay nyo, marami yun. Kahit sabi nga, yung punti ay dumadami. Yan ang kanya. Kahit piso-piso lang yung ibigay mo. Pag marami kayo, marami. Huwag mo kayong magsasabi, wala akong pera eh. Hindi ko pwede yun. Hindi pwedeng wala kayong pera. Sapagkat mayroon at mayroon kayong ibigay. At mismo, pagiging instrumento ng kayo ng Diyos, gaya ng aking nabanggit kanina, instrumento tayo ng lahat ng Diyos. Katiwala tayo ng Diyos dito sa mundo ito. Kaya ipunin po natin yan sapagkat ito ay ang mga kayamanan di lumilipas sa langit at hindi kayamanan nawawala, natutunaw dito sa mundong ibabaw. Ipanalangin po natin lahat ang ating mga kababayan, ang ating sariling pamilya, na tayo'y maging katuwang ng Diyos, katuwang ng lahat ng mga banal, upang tayo ay patuloy na gabayan at pagbabayan ng kalingayan ng ating pagmahal na Diyos sa buhay na ito hanggang sumapit tayo sa kanyang kaharian sa langit na ating tahanan sa wakas ng panahon. Tumayo tayong lahat ngayon. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama ng mapanghiling na may gawa ng lahat ng lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, may saan ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Panginoon, pinagpamasabi ng Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ng libi, nalaot sa kinaroonan ng lumay, na may tatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos na ang mapanghiling sa lahat. Doon na nakulalay ito at bumuhos sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging Diyos lamang ang makapupuno sa ating kapulunan at pagnanais sa buhay. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang mapuspos na tayo ng kanyang walang hanggang biyaya at pagmamahal. Kung po ba ang huwag natin ituloy, Panginoon, tingnan mo ang aming simbahan. Panginoon, tingin mo ang iyong simbahan, upang ang simbahan ay tunay na maging simbahan ng mga dukha at kaninawang pagyamanin ng mundo sa pagbabahagingan, kapatiran at pagtitiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong simbahan. Upang ang mga pinuno sa pamahalaan at ang mayayaman ay tumulong na iangat ang kabuhayan ng mga dukha nang sa gayoy maiwasan ang pagkapuot sa pagitan ng mahihirap at mayayaman sa ating bayan. Manalangin tayo. Upang ang kabataan ay magkaroon ng lakas ng loob at maging bukas sa pagsisimpi bilang mga pari, madre, katikista o pinunong laiko, manalangin tayo. Upang ang mayayaman at mga may kaya sa buhay ay maging bukas palad sa mga may sakit, mga pinabayaan, mga biktima ng karahasan at mga nangigutom, manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Renas Garden, Dondok Garden, at pasasalamat para sa biyaya ng buhay ni Gian Jan Herrera. Manalangin tayo. Para sa kapayapaan ng kaluluwa nila, Mariano Yabes, Rosita Yabes, Fidel Yabes, Eduardo Bucos Sr. and Jr., Melania Arsinas, Romancito Buco, Leon Chalindo, Roberto Bucos Sr. and Jr., Marlon de Guzman, Apolonio de Guzman, Ronald de Guzman,
lugod na tumanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hiningi na ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panalangin ka ng patuloy pagpagaya natin ay kamagdaran ng Diyos sa mga kapangyarihan. Nagawin nawa ng Panginoon itong pag-ahalin sa iyong mga kamay, sa kapilangan, karaman, sa ating kapalitawan at sa buong sambay na iyakbanan. Panalangin mo ito para magawang ganun mong banal ang manaalay namin ngayong sanang kalugdan at kami gawin mong hain sa iyong Diyos sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Salamatan Panginoon. natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Maalamin na kapangyarihan ng tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Lubha na magbago ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sumutog, kahit pinabuti niya ang siya'y panganak ng Berhen Mutog mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan kami inako ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang lumuhay, upang kaunayan namin sa iyo huwag mulakas. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit ng papulisan na walang kumpaya sa kalalatan, kami nagbubulungan sa iyong katakilan. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagar at sinabing, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyang nabod para sa inyo.
Ganyan din naman ang matapos sa lapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, sinabing, tanggapin ninyo lahat ito at kinumingin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at yung pagkabuhay ng anak kaya tinihanin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang marapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami masasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ang nalingkod sa pagkakaisa sa mga magitan ng Espiritu Santo. Ang mga panguha ng simbahan na ganap sa loob na hindi, pusin mo kami sa pagbibigay sa Francisco na ang Papa, ni Bartolome namin ang Obispo at lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinay na may pag-asang sila'y muling maumuhay na hindi ng lahat ng mga punanan. Kaawaan mo sa nagpatungin sa ito liwanagan. Kaawaan mo palibapatan kami lahat ng kasama sa buhay ng mga wakas, kaya sa mga Birhen Maria na ng Diyos, kaya sa San Jose na kanyang esposo, kaya sa mga apostol, ni San John Marabene, at lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng anak namin Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at patuloy sa iyo, yung sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggang. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapanganahan, ang kapurihan, ang kakailangan
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Pagtumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakasalo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang araw. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa iyo. Gayan kayo ng kapayapaan sa Kristo.
ilang panahon upang walang pasubali at walang karangyang mapaglingkuran nila ang hawang ipinagkatiwala mo sa kanila na walang hinahanap kundi ang iyong kapurihan at kabutihan ng iyong simbahan. Huwag mong ipagkait ang kinakailangan nilang katapatan, lakas at kalusugan sa patuloy na paglilingkod. Idinadalangin namin ang bawat isang pari ng aming diocese, lalo na ang mga may karamdaman, ang mga nabibigatan sa kanilang pasanin, ang mga nanlulupaypay at nagiging haligamgam sa kanilang ministeryo at buhay espiritual. Naway si Kristo, ang mabuting pastol, ay maging kadluan ng kanilang lakas at pag-asa. Idinadalangin din namin ang mga paring namatay na. Pagkalooban mo po sila ng walang hanggang kapayapaan at tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Idinadalangin din namin ang patuloy na paglago ng bukasyon sa pagpapari at sa buhay konsagrado dito sa aming diocese. Bukawin mo po ang isipan at kalooban ng aming mga kabataan upang tumugon sila sa iyong pagtawag. Bigyan mo po ng katatagan ng aming mga seminarista at lahat ng nagsasanay sa buhay na ganap na maglilingkod sa iyong simbahan. O Maria, Ina ni Jesus at Ina ng lahat ng bayan, patuloy mo nawang ipanalangin sila para sa kanilang kapakanan at madama ang iyong makainang pagkakandili. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang Ama namin makapangyarihan, kaming pinapagsanto sa madalang ng sinaba, sa iyong pagtulungan sa ginagawa namin araw-araw. At sa iyong pinagkakaitang ng subaybay, ay gawin maging marapat tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inyo ang Panginoon. Manalangin kayong lahat ang ating mga Panginoon Diyos sa mga anak ng Espiritu Santo.